Excuse mo na. Yung mic ng bilyonaryo! Baba yung mic! Ay, teka mo lang. Para marinig natin lahat, ha? Sir, pwede mo bumuka? Kasi Siguro. Sila po, buka. Sir, pagkintay mo lang tayo. One minute lang, meron siya dyan, ano? Ang taas ng Papasalamat mic, lang. baba mo. Kasi may baba mo yung mic. Tapos kayo muna lahat. Sige na, para mapagbigyan natin. Kawawa naman ano, yan. Sige na. Papagbigyan natin lahat, ha? Kuya. Dito gilid. Sige pa, okay? Okay na. Okay, ayusin natin. Isa lang. Yan. Para makunan lahat. Para sabay-sabay na lahat, ha? Okay, tama. Dali. Okay. May suspense. Okay na yan. Okay. Okay. Kuya, babalo konti. Yan. Okay? Baba pa ng konti. O, yan. Okay na? O, sige. Okay. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po, siya na lang po sasagot. Maraming salamat and God bless us all. Thank you po. Ilan po kayo nag-file, sir? Okay. Attorney Max, confident pa mga Okay, sige na, ha? Okay, ang pinahal po namin is isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A, RA 9160 na naamendihan ng RA 11521. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong informasyon na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung sinasandigan namin, yung Section 8A po ng RA 9160. Sir, sa naman mga conclusion, they have the power daw ang Congress ang submina power. Teka lang. So, kung babasahin po natin yung batas na yon, na-amendahan siya noong 2021, RA 11521. Inamendahan ng RA 9160. So, 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso, di ba? So, ang batas, bago maging batas, pinag-uusapan, di ba, sa House, sa Senado. So kung meron silang gustong exception doon sa batas na yon, dapat nilagay nila. Ang Section 8A po ay malinaw. Nasabi ron, the AMLAC and its secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng informasyon ang AMLAC. So kung gusto nilang may exception doon, dapat Kongreso mismo nagsabi na except number A, except number 2. Wala eh. Basahin po natin, Section 8A. At ang buong AMLA na batas, wala pong exception. Attorney, bakit kasama sa mga sinampahan ng reklamo yung mga kongresista mula sa Liberal at Bayan? Hindi naman dahil sa liberal or bayan sila. Dahil, kung makikita po natin ang nangyari sa Kongreso, sa House Committee on Justice, sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba? Sila yung nag-motion, sila yung nag-second motion, at pinirmahan yung sabpina. Na dahil dun sa pinirmahan ng sabpina, nilabas naman ng AMLAC. So, yun po yung kaso namin. Kung sino man po ang lahat nung may kinalaman sa paglalabas ng mga informasyon daw, tungkol daw sa mga bantang transaction na ito, ay dapat managot. Yun na naman ang sinasabi ng aming kliyente sa Atty. Carpio. Kung ano sinasabi sa batas, dapat sundin natin. Kung nilabag mo, ano gagawin mo pag nilabag? Di ba? Kasuhan ng kaso. Ito na po yun. Tera. Ano po yun? Do you maintain na wala pong wrongdoing doon sa 6.7 billion daw sa account po nila Sir Manasseh? Ay, ang kaso namin na sinampa rito, hindi po ang issue ron yung totoo o hindi. Di ba? Ang sinampa namin kaso tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports. Di ba? Ngayon, kung sinasabing totoo o hindi po dito sa fiscal na dapat nasagutin yon. Siguro baka dapat sa impeachment court. Di ba? Hindi naman po parte ng impeachment si Atty. Carpio. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Di ba? Hindi naman porket may akusasyon ka,
o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Pwede ka nang gumawa ng illegal. Diba? Para saan pa ang mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin. Diba? Hindi ba parang awkward, diba? Mambabatas ka, pero hindi mo sinusunod ang batas. Pero may confirmation ba sir dun sa billions of pesos na nalaman ng bank account? Ang problema kasi hindi naman kami binigyan ng kopya nung sinasabi ng AMLAC. Kayo ba binigyan? Nakita nyo ba yung mga galing sa bangko na reports? Diba? Kasi kung kami magkokomento, dapat makita namin kung ano ba yung sinasabi ng bangko. Hindi yung sinasabi lang ng AMLAC. Diba? Kasi parang sinasabi nito ganito, sinasabi nito ganito. Parang mahirap yata mag-comment sa isang bagay na hindi mo naman ikaw mismo nakita. Diba? Pero pag nakita namin yan, sa tamang panahon, tamang paraan, aming sasagutin. Sir, walang consent. Walang consent. Walang consent. In fact, sumulat pa nga kami sa AMLAC April 16 bago maglabas ng sabina na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ang sinasabing magpalabas ka ng impormasyon. So nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila. Pero ganun pa rin, walang nangyari. Sir, reaction lang, sabi ni Senator Laila De Lima, hindi daw covered ng prohibitions ng bank secrecy law ang impeachment. Kasi ang bank secrecy law, di ba, RA 1405. 1955 pa yan na batas. May exceptions nga doon, sinasabi niya, di ba? Pero itong sinasabi naming batas na kanilang nilabag, 2021 na batas. Amending? Hindi. Bagong batas to ng AMLA. Etong batas na to, ang nag-create sa AMLA. So, dahil nga meron silang maraming kapangyarihan, minabuti ng Kongreso na bigyan din ng limitasyon. Diba? Kasi sabi nga sa Spider-Man, diba? With great powers comes great responsibility. Diba? So, kung meron kang ganung power, meron din mga limitasyon ng Kongreso. At ang limitasyon na yon, ang AMLA, hindi sila pwedeng basta-basta lang magpalabas ng mga informasyon. So, in any manner nga, basahin yung Section 8A. So sir, kahit mag-proceed ito sa Senado na tatayong impeachment court, you're saying na hindi rin to allowed na ilabas yung mga bank transactions and bank records ng Vice at ni Sir Carpio? Hindi, ang sinasabi namin, yung AMLA, bawal maglabas ang AMLA ng kahit anong informasyon. Ngayon, kung gusto lang usisain yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang informasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Ngayon, nasa batas naman kung paano legal na paraan para kumuha ng bank information. Nasa batas din naman yon. Pero ang sinasabi lang namin, AMLA mismo, ang Kongreso mismo nagsasabi, bawal ka AMLA. Bawal ka maglabas ng kahit anong informasyon. Alright, mga kababayan, magre-reaction tayo dito sa pag-file ng kasong kriminal ni Attorney Manasseh Carpio, the husband of Vice President Sara Duterte. So ito na po yung kanilang ginawang hakbang doon sa nangyaring hearing nung nakaraang linggo doon sa House Committee on Justice na talagang ipinakita nila, dinisclose nila yung mga transactions, bank transactions ng pamilya ni VP Sara at dawit na dito yung private individual naman sana itong si Attorney Manasseh Carpio, pero na dawit na dito mga kababayan sa kanilang inilabas na mga bank records at ngayon ay kinasuhan na po niya or nila itong AMLA mga kababayan or itong AMLAC AMLC Executive Director Attorney Ronel Beneventura at kasama na rin po dito yung Bangko Sentral ng Pilipinas Governor na si Eli Remolina mga kababayan at pati na rin ang syempre ang membro ng House Committee on Justice sa pangunguna ni House Committee on Justice Chairwoman Jinky Luistro at si Percy Sindanya mga kababayan ng Akbayan at si Chel Jokno at yung kasama nila pang isa na si Laila De Lima. So silang lima mga kababayan ang kinasuhan ng kasong kriminal ni Attorney Manasseh Carpio patungkol dito sa paglabag or paglabag di umano sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act mga kababayan. At nakikita natin nung nakaraang hearing nga po dyan na talagang nag-motion po sila na buksan or ilabas, ilantad itong mga bank records ni VP Sara. Kasama na rin po niyan yung si Attorney Manasseh Carpio.
At yung BIR nga mga kababayan, no, buti na lang ay sinild yung mga BIR records ng pamilya ni VP Sara doon sa kanilang mga tax, sa kanilang mga businesses. Buti na lang hindi po pumayag, no, na buksan yung mga records na yon ng mga taxes nila mga kababayan. At itong ginawa pala nila Attorney Manscarpio ay sumulat na doon sa AMLC na binabulaanan sila or parang binalaan na wag nang ilabas, no, i-disclose yung kanilang mga bank records, pero hindi po nakinig yung AMLC. Kaya ngayon ay nag-file po sila ng kasong criminal, no, doon sa Quezon City Department of Justice mga kababayan. So sa opinion ko naman dito mga kababayan, hindi naman po tayo abogado, no, ordinaryong Pilipino lang po tayo, pero ay ating pong nirespeto talaga at takot po tayo dyan yung mga data privacy, mga ganyan. Lalo na ito yung pagdating sa bangko, no, napakahigpit yung mga records natin dyan sa bangko mga kababayan, no? Dahil kung wala pong ganyan, walang privacy talaga yung mga nagde-deposit ng mga pera dyan sa bangko, ay magwe-withdraw yan lahat, no? Hindi na po sila maniwala or magtiwala dyan sa mga bangko na yan kung basta-basta lamang pong ilabas or i-disclose nila, no? At malaman ng ibang mga tao yung mga kayamanan nila, no? Pero in this case, kasi ginamit nila ito doon sa impeachment proceedings, no, laban kay VP Sara. Pero sabi naman nila mga kababayan, sabi ni Leila de Lima ay exempted sila, no, dahil sa impeachment proceeding purposes yung kailang ginawa. Pero para sa akin hindi naman sila yung impeachment court. Siguro sa tingin ko kung sa impeachment court na yun mismo doon sa Senado at pwede na po siguro nilang i-disclose yan mga kababayan. Pero pagdating dito sa House Committee on Justice na sa kanilang bakuran pa lang ay parang wala ata silang jurisdiction dyan mga kababayan, no, sa aking opinion. Doon siguro sa totoong impeachment court talaga sa Senado, doon yung totoong labanan. Pero dito kasi sa House Committee on Justice ay alam naman po natin at marami na rin po nagsabi na sila Attorney Topacio na ginagamit talaga nila yan, yung House Committee on Justice, na talagang wasakin, pabagsakin, dungisan ang pangalan ni VP Sara at ang kanyang pamilya, no, para masisira sila sa mga tao, sa taong bayan, kasi malapit na ang eleksyon. Gusto nilang hindi manalo si VP Sara, pero lalong lumalaban at tumataas si VP Sara sa mga ratings mga kababayan, no, at hindi nagpapatinag dito sa kanilang pag sira sa kanyang pangalan, no. Imagine since 2023 nung nagkagulo-gulo na sila dyan sa Unity at tumiwalag si VP Sara, ay inumpisahan na po nilang atakihin si VP Sara mga kababayan. At hanggang ngayon, no, at itong sila Trillanes, yung kanyang witness si Madariaga, yan. So parang ganun yung pattern, yung mga nakaraan pa mga kababayan, no, sa pattern nila Bicoy, sila Matubato, sila Scanias, ganun pa rin yung mga bank or yaman. Sinasabi ni Trillanes, yung mga kayamanan daw na bilyon-bilyon daw, tapos tumanggap daw di umano si VP Sara ng mga galing sa drug lord, sa mga pugo at kung ano-ano pa, no, na wala namang kaso, no. Sana kinasuhan na lang po ni Trillanes sila VP Sara at sila Pangulong Duterte noon, no, sa kanyang mga paratang na mga ill-gotten wealth, mga ganong-ganong nalalaman, no, itong si Trillanes. Pero ngayon ay binalikan na po sila mga kababayan, no, at hindi na po sila nananahimik or manahimik, no, itong sila Attorney Manscarpio at si VP Sara, at kinasuhan na po yung mga talagang walang humpay na naninira sa kanya mga kababayan. At sa tingin ko bagay lang pong ganun, no, para talagang madala mga kababayan, kasi kung hindi mo kasuhan ay tuloy-tuloy lang mga kababayan, no, namihasa yung mga ganong klase. Kasi si Pangulong Duterte dati hindi po niya kinakasuhan yung mga kalaban niya sa politika, hinahayaan niya lang, no, yung mga taong iyon na dungisan at sirain yung kanyang pangalan. At ang tanging ang tanging alas lang na hinawakan ni Pangulong Duterte ay malakas siya sa taong bayan at naniwala yung taong bayan sa kanya na wala siyang ginawang hindi maganda, hindi siya nagnakaw ng mga pera ng kamay na galing sa kabanang bayan, no. Pero itong si VP Sara ay iba at lumalaban na ngayon mga kababayan. Kinakasuhan na po yung mga umaatake sa kanya, nagpaparatang sa kanya. So ano po masasabi niyo dito mga kababayan sa pag-file ngayong araw, no, ni Attorney Manscarpio na talagang nagkagulo yung mga media? Maririnig natin doon na nagsigawan pa yung ibang mga media kasi yung mga camera, yung mga microphone, naghaharangan sila sa isa't isa mga kababayan. So tingnan natin, abangan natin mamaya sa kanilang mga news flagship program mamayang gabi kung talagang i-broadcast nila yan mga kababayan, yung buo, no, na pag-file ng kaso ni Attorney Manscarpio laban doon sa mga
individual, no, kagaya dito sa BSP governor, sa AMLAC director, at itong mga taga House Committee on Justice. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.